Ang 6v1 ni Imu sa 6 na pinakamalalakas na pirate and marine sa kanilang henerasyon. Ang combination ng 6 na pinakamalalakas na atake nila kontra dito kay Imu na hindi naging sapat para patumbahin ito. Ang paggamit ni Imu ng Domi Reversi sa pinakamalakas na pirate na dahilan kung bakit naging isang devil na nga itong si Sebek. Habang binibigyan nito ng isang napaka-brutal na utos na ang patayin ang kanyang sariling mag-ina. Ang pag-reveal ng kung ano ang Devil Fruit ni Captain John, ng ability nitong si Ganzui at ang katotohanan sa kung paano nakapasok, kung paano nakarating sa loob ng isang treasure chest ang Baby Shanks. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1163. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Promises. At makikita natin guys sa cover page na tama nga ang binanggit sa spoilers na fi-feature dito si Luffy na may kasamang dalawa pang unggoy na nagpa-parkour at parabang naglalaro sa Marijoa. Maaring ang pinapakita ba nito, ang hinihint at ang fino-foreshadow ba nito ay ang paglusob, ang pag-atake ng dalawa pang monkey sa tabi nitong si Dragon sa Marijoa. At kung iisipin nyo, dalawa na lang ang natitira pang may monkey sa pangalan. Ang kanyang tatay na si Monkey D. Dragon at ang kanyang lolo na si Monkey D. Garp. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, puntahan na agad natin ang konteksto ng chapter na ito. Makikita natin sa pinakaunang panel sa pinakaunang page na completely and successfully nakapag-transform nga itong si Saturn at naka-merge sa kanya ngayon itong si Imu. Makikita natin na compared sa before, mas malaki na siya ngayon dahil para bang ipinatong sa ibabaw ng ulo niya si Imu. Maging ang mga Marines hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Napapatanong na lamang sila, si Saint Saturn pa daw ba ito? Isa ba daw ito sa ability ni Saint Saturn para mag-transform o isang halimaw na ba talaga ito? Pero sobrang napipiko na talaga si Imu sa sitwasyon at sa mga nangyayari ngayon sa God Valley Island. Maging sa mga Marines na ito, hindi na niya mapigilang ilabas ang kanyang galit. At dito guys, ang mga patterns sa mga binte ng spider form ni Gorosei Saturn ay nagawa niyang i-animate, nagawa niya itong pagalawin. Imbes na magmukha itong parabang mga pattern tattoo, nagawa niya itong bigyan ng buhay at gawing mga literal na panibagong mga tentacles. Itong isa sa mga dahilan kung bakit naiisip ng iba na meron din sigurong Toon Force itong si Imu. Dahil maging mga patterns, kaya din niyang i-animate tulad nitong si Luffy. At gamit ang mga tentacles na yon, ang mas pinarami niya pang mga legs, isa-isa niyang pinagpapatay at pinagtutusok ng kanyang tentacles ang mga marine na nakapalibot at naka-witness sa transformation ni Saturn. Nang dahil dito nagpanik na nga ang lahat, hindi lamang ang mga Marines kung hindi maging ang mga Pirates. Dahil wala nang pinipili si Saturn guys. Maging ang mga Marines, maging ang mga Pirates, ang lahat ng mga individuals na nasa loob ng vicinity niya ay pinagtatatagtad niya na ng atake. But still, tulad ng mga orders ng kanilang mga captain na si Roger at itong si Rox, karamihan sa mga pinaka-loyal na mga pirates ay hindi binibitawan ng mga treasure chest na ninanakaw nila kahit inaatake pa sila ni Imu. Habang ang mga Marines naman imbes na mag-retaliate, imbes na umatake at mag-launch pa ng mga countermeasures sa ibang mga pirates, nagkaroon na sila ng panibagong command. At yun ay ang mag-fall back. Ang panibagong order sa kanila ngayon ay ang mag-keep ng distance at i-secure na lamang ang lahat ng mga escape routes na pwedeng daanan ng mga pirates. Prohibited na silang lahat na umatake dahil nakita nila maging ang sarili nilang mga tauhan ay inaatake na ni Saturn at mataas ang tsansa na since nandito nga sila at na-witness nila ang transformation ni Saturn, hindi na din sila bubuhayin ni Imu. Nag-aalala maging itong si Roger sa kanyang mga members dahil nakita niya na ang iba sa mga ito ay nasugatan. Maluba ang kanilang mga injuries dahil sa ataking ginawa ni Imu pero wala siyang magawa. Hindi naman niya basta-basta magagamot ang mga ito. Kaya naman tulad ng pagbabago ng mga orders and command ng mga Marines sa iba pang mga members nito, binago na din ni Roger ang utos niya sa kanyang crew. Pinagsabihan niya si Gyaban na ngayon daw na ganito na ang sitwasyon, ang magiging priority na nitong si Gyaban ay ang i-cover up ang kanyang mga kasamahan, protektahan ng mga injured, protektahan ang mga heavily wounded habang ninanakaw pa rin ang mga treasures. Dahil sayang din naman, nandito sila para sa goal na yon. I-keep pa rin nila ang mga treasures na kaya nilang nakawin.
habang si Roger naman daw ang papalag sa kung sino mang napaka-OP na monster na yon. Kaya naman kahit nag-aalala itong si Gyaban, wala siyang magagawa. Hindi naman pwedeng basta-basta samahan na lamang niya itong si Roger habang pinapabayaan ang iba pang mga members ng kanilang crew. Kaya ang natatanging nagawa na lamang nitong si Gyaban para sa kanyang captain ay ang sabihan ito na mag-ingat at huwag masyado maging reckless. Pagdating naman dito kay Garp, maging si Garp ay hindi alam kung anong nangyayari. Nakita natin sa previous chapter na sa sobrang gulo ng mga pangyayari sa God Valley ay dinadoubt na nga niya ang Marines at ang world government. Pero ngayon na nakita nga niya na may nag-transform na isang napakalaking halimaw na pinagtatatagtad din ng atake maging ang mga Marines, napilitan na siyang tanungin at i-clarify kung ano talagang mga pangyayaring ito, na sinagot ng isa sa mga Marines na under niya na ito daw si Saint Saturn na nag-transform at naging isang napakalaking spider. Dahil dito, hindi na napigilan nitong si Garp na pagsalitaan ng masama ang halimaw na to. Habang disrespectful na sinasabi na it is the very first time daw na makita niya ang isa sa 5 elders at hindi niya ina-expect na ganitong itsura nito, na fitting naman daw bilang isa sa mga magots ng mga world leaders. Kaya ang mga kasamahan, ang mga members ng fleet nitong si Garp ay kinabahan at kinilabutan dahil what if na lamang may isa sa mga members ng Navy, may isa sa mga members ng ibang fleet na makarinig kay Garp at isumbong siya sa higher ups. On the other hand ay makikita naman natin itong si Rox na mismong nakipag face to face pa dito kay Imo na nakamerge sa katawan ni Saturn. Dito ay binastos niya pa ito ng napakalala habang sinasabi na ito daw pala ang Rat King, na para bang sinasabi na itong si Imo ang hari ng mga daga dahil lang nga sa palagi itong nagtatago, dahil lang nga sa hindi ito lumilitaw into public. Dahil kinokontrol niya ang buong mundo nang hindi inire-reveal ang kanyang identity. At sinabihan pa dito ni Rox si Imo na bakit daw finally ngayon lang siya nagpakita, bakit ngayon lang siya nag-appear. Ang response naman nitong si Imo kay Rox, tinawag niya ito na si Davy Jones, na sinagot nitong si Sebek na nagkakamali ka. Hindi daw siya si Davy Jones at hindi pa man lang daw niya nami-meet or nakakausap or nakaka-interact man lamang si Davy Jones. Dahil alam naman natin ang katotohanan, itong si Sebek, ancestor niya lamang si Davy Jones, and it's just that kine-carry nitong si Sebek ang will ni Davy Jones. Kaya siguro yun ang nakita nitong si Imo dito kay Sebek kaya pinagkamalan niya ito na si Davy Jones. But ang nasa harap niya talaga ay walang iba kung hindi si Davy D. Sebek. Idinagdag pa ni Sebek na with that said, kahit hindi daw siya si Davy D. Jones, still, kailangan pa rin mag-comply at kailangan pa rin na i-keep ang promises, na para bang kailangan pa rin tuparin ang lahat ng mga pangako na nagawa nila. At hindi natin alam dito kung anong tinutukoy ni Sebek because there could be two possibilities. Pwede ang tinutukoy dito na pangako nitong si Sebek ay ang pangako na ginawa ni Imo kay Davy D. Jones na hindi niya tinupad. Or pwede din naman na ang pangakong yun ay ang pangako na ginawa niya kontra dito kay Imo. Dahil ang sumunod na statement dito nitong si Sebek is that maaring yun daw ang dahilan kung bakit ngayon ay nag-appear itong si Imo, kaya kailangan niya na itong burahin sa history, na para bang gusto nga niya itong i-overthrow na isa sa kanyang goal na ang maging susunod na King of the World. Dahil ang katotohanan daw na ang Moose World or ang MU''S World ay hindi pa daw complete. It is remaining incomplete at ang buong mundo daw ay hindi pa napapasa kamay nitong si Imo. Na ngayon, hindi pa natin kayang i-clarify, hindi pa natin kayang i-specify kung anong gustong ipahiwatig ni Rox. Ang alam lang natin, at this point of time, hindi pa ganun ka-absolute itong si Imo. May kulang pa sa kanyang abilities at hindi niya pa completely under control ang buong mundo. Habang pinagtatatadtad ng Slash nitong si Sebek ang tentacles ni Imo na napakadali lang niyang nahiwa. Dito din ay nakita ng ibang mga Marines na inaatake na ni Rox ang form na yon ni Saturn. Kaya ang naging response nila, dapat daw ba ay tulungan na nila itong si Saturn or ang napakalaking halimaw na yon at pigilan itong si Rox sa ginagawa niyang pag-atake. Of course, normal marine logic, ayon sa kanilang Rear Admiral, dapat daw nilang tulungan itong si Saturn. Pero pinatabi silang lahat nitong si Garp. Habang sinasabi na wag daw silang humarang dito kay Garp at wag sila nitong pipigilan. Nang makita ng mga Marines ang itsura ni Garp, para bang nabasa na nila na ibang tumatakbo sa isip nito. Kaya napilitan silang tanungin si Vice Admiral Garp kung ano daw bang binabalak nito. Sino daw ba talaga ang binabalak nitong tulungan?
tatargetin niya ba si Rox o baka ang target niya ay mismo ang spider form nitong si Saturn? Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang mga lower tiers ng mga Marines at mga Pirates naglalaban pa rin. Ang mga Marines pinipigilan ng mga Pirates at ang mga Pirates patuloy pa rin sa pagnakaw ng mga treasures. Syempre, ginagawa pa rin ito ng mga Marines dahil kahit papano ang mga treasures na ang nagsisilbing prize sa God Valley incident ay mga world treasure guys. Hindi lamang normal na mga treasure, mga pinaka-rare na treasures ito all throughout the world. Kaya nga napakaraming celestial dragons na nagpa-participate sana. And it was at this moment nang nagpakita na ang tunay na kulay, ang tunay na pagkatao ni Captain John. Makikita din natin dito na unti-unting tatakas na sana itong si Dragon at itong si Baby Shanks. Pero sa hindi nila inaasahan na pagkakataon nang nakakita na ng Navy ship itong si Dragon, bigla na lamang may isang force na pumipigil sa kanyang paggalaw at hinahatak siya pabalik. At yun ay walang iba kung hindi si Captain John. Habang inare-reveal kung ano talagang ability nito, nasa kanyang ability na yan-track ang metal. At alam natin kung anong ability yun. Ang the same devil fruit na meron si Eustace Kid na ang Jiki no Mi. Hindi lamang ang mga treasure chest kung hindi ang lahat ng mga metal ay nahatak nitong si Captain John papalapit sa kanya. Habang ginagamit ang kanyang ability na tinatawag niya na Big Eater na nag-i-explain lang guys kung bakit maging itong si Dragon nahatak niya papalapit dahil nga meron itong baril na nakasakbit sa kanyang likod. But dahil na rin sa insidenteng ito nang dahil sa pangyayaring ito, nakita ng ibang mga members ng Rox crew ang tunay na kulay nitong si Captain John. Kaya itong si Ganzui, gumamit ng isang atake para pigilan siya. Isang atake na gumagamit ng pagpitik ng kanyang daliri na nag-launch ng isang napakalakas na shockwave. Tinatawag niyang atake ito na Sky Snake Red Dragon. At dahil dito, nakapag-create ito ng napakalaking explosion na immediately upon contact nag-knockout dito kay Captain John. Nang dahil dito, maging ang mga bagay na ina-attract niya sana ay nawala na ng attracting forces at nahila na lamang sila ng momentum. Dahil doon, tumalsik maging itong si Dragon at si Baby Shanks. Nakita din ni Shiki ang ginawa ni Ganzui kaya napatanong siya kung bakit niya inatake ang kanyang kasamahan. Na sinagot naman ni Ganzui na hindi daw ba nakita ni Shiki, tinatangkang kunin ni Captain John ang lahat ng mga treasures nang hindi sila binabahagian. Dito din niya in-reveal kay Shiki na napakalalaki daw ng worth ng mga treasure chest na ito. Dahil almost each treasure chest ay nagkokos ng 1 billion berries. Just imagine kung gaano kalaking pera yon. Dan dahil dito agad din na napakuha itong si Shiki, kaya nasabi dito ni Ganzui na kung ganun daw, hindi na nila masisisi si Captain John. Dahil lahat sila nagiging greedy na. At nagulat na lamang si Shiki ng paglingon niya kay Ganzui, gagamitan na din siya nito ng Sky Snake Red Cannon. So dito guys, magiging malinaw na ito ang tinutukoy nila Kaido at ni Big Mom na dahil nga sa greed, dahil sa kasakiman, nagtraidoran ang mga miyembro ng Rox crew. Si Garp naman dahil nga na-sense ng kanyang sariling fleet na may binabalak siya na naman na masama. May binabalak siya na kontra sa ideals ng mga Marines, pinipigilan na siya ng kanyang sariling fleet at ng iba pang mga members ng Navy. Pero hindi siya nagpapapigil dito. Makikita nyo dito guys na napakahaba na ng grupo ng mga taong pumipigil kay Garp. Patuloy pa rin siya sa pagsugod dito kay Saturn. Habang nakikipaglaban naman itong si Rox dito kay Imu, itong si Kaido naman ay sinasabihan si Rox na magtira naman daw ito. Dahil nakita nga natin sa previous chapter na gusto ring makipaglaban ni Kaido. Gusto niyang i-test out ang kanyang new power na ito. Pero sa hindi niya inaasahan na pagkakataon, dumating na ngayon itong si Big Mom. Habang nakasakay kay Zeus, galit na galit ito at sinasabi kay Kaido na isang traitor daw ito. Napakagahaman daw nitong si Kaido. But the good thing here at least is, hindi siya dumating dito para atakihin si Kaido. Although ina-express niya kung gaano kasama ang loob niya dito kay Kaido sa pagnakaw nito ng Uwo no Mi mula sa kanya, pumunta pa rin siya dito para tumulong dito kay Rox para atakihin si Imu. At ito ang rason kung bakit ang lahat ng pinakamalalakas na mga individuals, na mga pirates, ng Marines ay nag-launch ng overall pinakamalakas din na atake na nakita natin dito sa kwento. Ang napakatinding combination ng pinakamalalakas nilang individual attacks na dito kay Big Mom, ang kanyang Ikoku Sovereignty.
itong si Whitebeard, ang kanyang Shattering Void. Dito kay Sebek, ang kanyang Pandemonium of the Abyss. Kay Roger, ang kanyang Divine Departure. Dito kay Garp, ang kanyang Galaxy Impact. At dito naman kay Kaido, since bagong-bago nga ang kanyang ability nito, wala pa siyang tamang pangalan. Ang naipangalan niya sa kanyang Dragon Breath ay Dragon lamang. Ang combination ng pinakamalalakas na atake ng 6 na individuals na ito ay naghalo-halo sa iisang atake lamang dito kay Imu, na immediately upon contact, makikita nyo nag-disintegrate ang katawan nitong si Imu sa katawan ni Saturn, na para ba itong isang bula na unti-unti nang naglalaho. Makikita din natin dito kung gaano ka-overwhelming ang haki na nai-release ng 6 na yon sa ginawa nilang atake. Nasa sobrang intense nun, ang lahat ng mga Marines, ang lahat ng mga individuals na malapit sa proximity nila ay nawala ng malay. Kahit na ganun, kahit itinatakas nga ni Rayleigh itong si Shaki, kahit papano ginaguide pa rin niya ang ibang mga members ng crew nila ni Roger. Habang sinasabi kung anong dapat nilang gawin, na wag na daw sila masyadong lumapit sa mas malalang gulo na nasa center ng island, pero ipagpatuloy pa rin nila ang pagkuha ng mga treasure chest. Dahil importante yon, magbe-benefit yun para sa kanila in the long run. Sa pangyayaring ito din, makikita natin na kahit kampante itong si Dragon, hindi na pala si Baby Shanks ang hawak-hawak niya, kung hindi isang napakalaking tuwig na lang ng kahoy, the same size ni Baby Shanks. Kaya akala niya si Shanks pa rin ang yakap-yakap niya, pero hindi na pala. Kaya inahanap niya ngayon kung nasaan na si Shanks. At ang katotohanan pala ay itong si Shanks nakakita ng mga kumikislap ng mga shining na mga bagay mula sa isang treasure chest, na dahilan kung bakit unti-unti siyang napapalapit dito. And although hindi na ipinagpatuloy ang scene na ito, I think maiintindihan nyo naman guys kung anong susunod na mangyayari. Accidentally, mapapapasok itong si Shanks sa loob ng treasure chest na ito, at eventually, ito ay makukuha ng isa sa mga members ng Roger's crew at doon nila matatagpuan si Shanks, tulad na lamang ng nakita natin sa previous flashbacks. Matapos nga ang combination of attacks ng 6 na napaka-OP na pinakamalalakas na Marines and Pirates sa era nila, nakita nila na unti-unting naglalaho na itong si Imu. Kaya dito, nagsimula na silang magsiyabangan. Nagbubutugan na sila habang sinasabi na na-take out daw niya itong si Imu. Na-take out daw ito ni Roger, na-take out daw ito ni Garp, ni Kaido, ni Big Mom. Nagyayabangan na sila kung sino daw nakapatay kay Imu, without even realizing na hindi pa tapos ang laban. Unti-unting nagre-regenerate at bumabalik na naman ang katawan nitong si Imu. At ngayon, pinagbabantaan niya na itong si Sebek. Habang sinasabi na there they are. Natagpuan na daw nitong si Imu ang pamilya nitong si Sebek. Nakita niya ito na tumatakas far away in the forest habang tumatakbo. Dito na nagsimulang magbago ang mood ni Sebek, na para bang nagalit ito habang sinasabi na wag daw niyang pagtatangkaan ng masama ang kanyang pamilya. Pero ayon dito kay Imu, wala siyang magagawa. There is a new branch daw ng Divi Clan, at yun ay ang asawa at ang anak nitong si Sebek. Kaya naman hindi nahahayaan nitong si Imu na makatakas ang dalawang yon. At itong si Sebek naman, kahit hindi niya pa nasisigurado na magagawa ni Imu na i-capture ang kanyang mag-ina, kinabahan pa rin siya. Kaya automatically, nagkusang kumilos ang katawan nitong si Sebek para ma-prevent ang kung anumang masamang bagay na binabalak ni Imu sa kanyang mag-ina. Sinugod niya ito, pinaghihiwa niya ang katawan nitong si Imu na para bang napakalambot lang nito, at hinati niya ito sa napakaraming pieces habang tinatanong si Imu ano daw ang binabalak niyang gawin sa mag-inang yon. At dito na nga guys nagsimula ang trahedya. Sa paglingon nitong si Garp, akala nila tapos ng laban, pero ibang na witness nila. Nakita nila na itong si Sebek ay natusok na ni Imu ng kanyang mga braso, or sabihin na natin ng kung anumang bagay na ito na nag-emerge mula sa kanyang katawan. At alam nyo na guys na once na matusok ang katawan ng isang target, hindi na mamamaximize nitong si Sebek ang kanyang strength, at hindi din siya basta-basta pinakawala nitong si Imu. Habang sinasabi dito kay Sebek na wag daw itong mag-alala, hindi si Imu ang papatay sa kanyang mag-ina, dahil ang papatay sa mag-ina ni Sebek ay walang iba kung hindi siya mismo. Dito na nagsimulang kabahan lalo si Sebek, at hindi din niya alam, hindi niya nasisigurado kung anong tinatangkang gawin nitong si Imu. Dito na ginamit ni Imu ang pinaka-OP niyang ability, ang Domi Reversi. At alam nyo naman guys kung anong mangyayari once na gamitin ito ni Imu.
magiging isang devil na ngayon si Sebek. Habang nakatingin ang lahat ng ibang malalakas na pirate, itong si Garp, si Roger, si Whitebeard, si Kaido at maging si Big Mom, hindi sila makapaniwala sa nakikita nila. Isang literal na devil na si Sebek at inuutusan ito ni Imo ngayon na patayin ang kanyang mag-ina. At dito nagtatapos ang chapter. Napaka-solid na chapter guys, 10 out of 10. Punong-puno ng action at alam nyo naman guys, magiging mas malala pa ang laban ngayon. Dahil kung napaka-OP nga nitong si Sebek nang hindi pa siya isang devil, what more pa nga ngayon na isang devil na siya? Paano na ito ngayon magagawa ng paraan ng iba pang mga pirates? Dahil unang-una sa lahat, alam natin na loyal subordinates nitong si Rox, si Whitebeard, si Kaido at si Big Mom. Kaya maaring totoo nga ang sinabi dati ni Sengoku na magtutulungan si Garp at si Roger para pigilan itong si Sebek. Pero ang katotohanan, ang hindi nabanggit doon ni Sengoku is that nandun si Imo at si Imo ang gumawa ng dahilan kung bakit maglalaban-laban ang tatlong ito. And also guys, good news, there will be no chapter break next week. Kaya by Tuesday maire-release agad natin ang spoiler para sa chapter 1164 na for sure, tulad ng chapter na ito, mas magiging malupit pa yon. I am sure of it dahil alam nyo naman malapit na ang magiging conclusion ng God Valley incident. And for those na interested sa ating theories and analysis videos, ngayong Sunday or ngayong linggo ng hapon ay magre-release tayo ng isang video na naman in regards dito sa chapter na ito na tinalakay natin. Kaya siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.